So everyone will be given the opportunity to say something like a beautiful memory, with Papa, or anything you want to say na naging impactful sa inyo. So let's pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Lord, thank you for today. We pray for a beautiful weather this afternoon so that we may be able to properly say goodbye to Papa. Thank you for the past days, Lord God. Hindi man perfect, but we want to say thank you, Lord God, for all the blessings, for all the love that was shown sa family namin, and also especially kay Papa, Panginoon. Lord, thank you for everyone who came, Lord God, who showed their love, their support, Panginoon. We pray for the blessings, Lord God, for sustaining us, for good health after this, Lord God. We pray for comfort, peace after this, Lord God. I know na mas magiging mahirap yung mga susunod na araw, Lord God, but with you, Lord God, nothing is impossible, Lord. Thank you for your healing, Lord God, sa mga may sakit, Lord God, even sa mga emotional pain namin, Lord. May you embrace them, show the comfort that they need, Lord God. We bring back all the glory and honor in Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. So, Camille. Good morning, everyone. Thank you so much for being here today to honor and celebrate the life of my father, Valentin M. Serrano. Looking around this room and seeing so many familiar faces brings a deep sense of comfort. It reminds us just how many lives Papa touched, whether directly or through the love and values he passed on us, his family. Your support during this incredibly painful time is a gift we don't take for granted. Thank you for standing with us, not just in our grief, but in our deep appreciation for the life Papa lived with such quiet strength, humor, and love. My name is Camille Joy Serrano, and I'm proud to be Papa's only kaiha. And the third of 4 children. I've always been a Papa's girl. I knew just where to turn when I needed to change Mama's no to yes. And most of the time it worked. Because Papa had a soft spot for me. We both knew it, and I'll always be grateful for the bond we shared. Papa was the one who first taught me how to use a dictionary. He never finished a formal education, but he was one of the smartest people I've ever known. He believed so deeply in learning, not just from books, but from life. He wanted us to grow, to stay curious, to never stop asking questions, and to let the examples every single day. He was born on January 29, 1948, the fourth of 6 siblings. Papa lived a life full of color and complexity. He wore many hats in his lifetime. Minor, delivery driver, service crew member, supervisor. But those were just job titles. Who he truly was went far beyond. He was a devoted son, a caring brother, a loyal husband, a playful grandfather, a beloved uncle, and above all, the most present and loving father.
selflessly and without hesitation. We didn't grow up with luxury, but we were rich in ways that matters most. In love, in character, and in the example of a man who always put others before himself. His hands were never idle. They were hands that worked hard, hands that thought, hands that comforted. And his voice, firm, steady, full of stories, was a constant in our lives. Papa loved to tell stories. He has so many lessons from his youth, jokes from his friends, memories that shaped him. I loved hearing them. I loved the way his face would light up when he talked, how his laughter filled the room. It's one of the things I'll miss the most. His voice, his love, his wisdom, and the quiet everyday moments. Like when he'd ask me to trim his sideburns or shave his facial hair. Simple things, but now they feel like precious gifts I didn't know I'd long for. Grief is the price we pay for love, and God knows how deeply we love our Father. So today, we don't just mourn his passing, we honor the life he lived. We carry forward his kindness, his humor, his resilience. We hold on to his stories, his lessons, and his love. Rest well, Papa. Thank you for everything, for the sacrifices, for the laughter, for the quiet strength, and for loving us the way only you could. You may be gone from our side, but you will never be gone from our hearts. We will carry you with us, always. Sino next? Sige, ako muna. Mag-share lang ako. First time ko na-meet si Papa sa hindi magandang sorry. Pero he never showed me na hindi ako welcome sa family nila. And then nung mas nakilala ko siya, sabi ko kay Dean, ang swerte-swerte nila kasi ganyan si Papa sa kanila. Kasi, yun nga, never ko na-feel yun eh. So sabi ko, grabe ang swerte yung makakapatid kasi grabe-grabe yung pagmamahal ni Papa sa'yo. Yung pinakamagandang memory ko kay Papa is yung mga birthdays. And may isang birthday yun na sobrang saya ni Papa. So, sobrang saya niya. Lumapit siya sa akin, sabi niya, I love you, sabi sa akin. Never ko narinig sa Papa ko, pero narinig ko sa Papa ng asawa ko. So, it meant so much to me kasi
Hindi niya pinakitang iba ako sa pamilya nila. Mamimiss ka namin. Know that we'll take care of Mama always. And we'll always love each other, support each other, and take care of each other. I just want to take this time to honor the family, si Mama siya mga kapatid. Especially si Steph. Alam ni Papa yun na you've given your best. You love them so much. And He appreciates every single effort na binibigay niyo or natin sa Kanya. And I just want you to know na dito lang ako palagi if you ever needed my help, He needed my support. Lastly, Papa, thank you, Papa. We will miss you and know that we all love you. I think looking at the room, wala namang siguro di naman kilala kay Papa, so we didn't introduce him that much. Pero what I can share is what kind of a father he is to us. So when we were young, merong sense si Papa na the way he showed love, it's tough love. Talagang disciplinarian siya. Gusto niya lahat ng bagay kung saan siya kinuha, doon niya nalagay. Kaya kapag hindi mo nakuha yun ng una, pangalawang beses, parang may punishment ka sa kanya. Pero may other side din siya na nakita namin nung lumaki na kami, na yun pala yung reason bakit masyado siya mahigpit sa amin. We used to envy those children na nakapaglaro anytime they want, gusto nila lumabas. Pero si Papa, meron siyang strict curfew, meron siyang mga rules sa bahay. And when you grow up as a working man sa society natin, we are bounded by rules. So, yun yung hinahanda niya sa amin, naging handa sa totoong buhay. Ang work ethic ni Papa, hindi naman siya executive ng company. He came from the province, walang degree, just a high school graduate. Pero nagpagsabayan siya sa mga engineers dito sa Manila. Ganyan siya katalino, and it reflects with his children. Marami siyang missed opportunity, pero kung isa-summarize natin yung buhay ni Papa, it's a life of self-sacrifice. He's not the eldest, alam nila tito yan. Silang mas matatandang kapatid ng mga babae. But he chose to work so that his elder sisters would be able to graduate. Sacrifice his own education, comfort. He grew up without a father. He's just 5 years old when his father died. And we are actually fortunate na makasama si Papa for 30, 31 years, 20 plus years na may naggagawa sa amin ng mga nanay. Siguro, pinaka-main part talaga sa akin is education. Wala naman siyang pamana, hindi naman kami born from a silver spoon. We're not well-off family. Pero, sinet up niya kami for success. Made sure na may maayos kami education, at siguro pinaka-initiative pa sa amin yung pagkain. Kahit feeling namin nahirap pala kami, hindi namin na-realize yun ng bata kami. Kasi lagi nang sinasabi na tipilin na lahat ng pagkain. Piling namin yaman-yaman namin ng bata kami. Lahat ng gusto namin pagkain, bibigay niya. At hindi lang limited yung family na tinutukoy ko sa amin, sa immediate family, but also, it also extends to
sa side ni Mama. During my 5 nights years away, narinig ko yung mga stories ng mga pinsan ko, ng mga relatives ni Papa, co-workers with La Germania, which is his only employer for 30 plus years, na si Papa ay dahilan ba't sila nakapasok sa company na yun, si Papa ay dahilan ba't sila naging teacher, si Papa mas naging tumayong ama para sa kanila. So, nung nabubuhay si Papa, alam ko na hindi siya nag-invest sa earthly possessions. Pero nag-invest siya sa relationships with people. Yun yung yaman ni Papa. Yung pakikitong ako, personally, I don't get along with most of people. Hindi ko yun naman sa kanya. So, it's a skill na lahat kaya niyang pagsamahan. Siguro yun din yung isang reason bakit marami nagmamahal sa kanya. And few weeks before Papa died, andiyan lang kami sa tabi niya lagi ni Mama, taking care of him, lahat ng needs niya. And we used to talk a lot about God. Alam ko, nung na-diagnose siya with stage 4 cancer, miracle na lang nagulit siya. So, medyo tanggap ko na ng time na yun. Iniyak ko na kagad. Sabi ko, stage 4 cancer si Papa. Pwede nagantay na lang tayo ng ayan. Pero I refuse to give up. Lahat ng kaya kong gawin, ginawa ko. Hindi ko pinaramdam kay Papa na nanghihina ako ng loob. Hindi ko inalis sa kanya yung hope na nag-aantay lang tayo pa nung mamatay ka. Hindi ko kailan sinabi sa kanya yun. Laging merong i-look forward siya na, hindi, ganito gagawin natin yung plano. Kahit na ayaw na nila minsan tumuloy yung mga kapatid ko. Kung kailangan ako lang isa, gagawin ko para sa kanya. Pero sabi ko kay Papa na may limit lang hanggang saan ka basta yung samahan. During the day, dahil from 8 a.m. hanggang alas 6 din alas 8 din ng gabi, hanggang sa kinuha siya ng urinarya nung ako. Nasa morgue, sinamahan siya. Sabi ko pa, hanggang dito lang ito. At alam ko na wala na kami dapat patunayan kay Papa. Pero pag tuwing nagdarasal ako, lagi kong sinasabi kay Papa at kay Lord na pinagaling ka na ba siya niya doon? Nakapagsalita ka ng Lord. Nakalakad ka na ba ako doon? And I know na we will never be able to move on sa event na to. We can only move forward and carry yung mga lessons niya, teachings, qualities in life. Because pag pinakita namin na hindi kami ready, baka bumangon pa si Papa. So kailangan namin maging malakas, hindi lang para sa sarili namin, pa kay Mama rin. Alam ko, mahal na mahal niya. Tell us now, alam ko na kasama mo na rin yung mga nauna. Mama, Papa mo, si Dora Ising, na kapatid mo ng babae, dyan sa langit. At most important is God. Hindi mo na uulit need anything else. And sabi ko rin sa'yo noon, hanggang nandito ka, ito kami family. Pero pagka nakuha ka ng Lord, nandun din ang family mo. So, wait for us in heaven. I know that Jesus prepared a room for you there, and He will prepare other rooms for us until we meet again. I know this is not goodbye, but this is goodbye for now. Morning. I'm the eldest son of Papa. No, I'm not prepared for this. And no one is prepared for someone's death, no. I remember na growing up, I used to hate Papa. No. Kasi sabi nga nila,
he shows tough love. I was always questioning, bakit si Papa ganun? Bakit yung ibang mga bata pwede maglalaro sa labas? Walang curfew, napabayaan na ng parents nila. Bakit ako need namin mag-push sa studies namin? And then, I remember growing up from prep, kinder, elementary to high school. I was one of the top students. But then, hindi ko mag-gets bakit si Papa parang hindi na-appreciate. Parang feeling niya, top ganito, wala, hindi ka naman top 1. Ganyan. After that, kasi hindi naman ako katulad ni Deb na systematic. I used to grow up sa streets din. So kahit hindi ako pinapayagan lumabas, I always find my way to go out para sumama sa mga kabarkada ko. And mga kabarkada ko noon, mas matatanda sa akin. Sila Andrew, sila Ricardo. Kaya medyo na-acquire ko yung parang streetwise na attitude. So, siguro isa sa nakuha kong attitude ni Papa is yung I get well with others. Kahit hindi ko kilala, nakakasundo ko kaagad. And then later on, I realized na kaya pala ganun si Papa during nag-aaral ako is that he always wants us to pursue higher grounds, higher standard. Kaya siya ganun sa akin is that ako yung pangalan and later on I will lead this family pag wala na siya. So I shouldn't settle sa mga bagay na okay na to. But I should always pursue those things na best. Dati noon, si Papa, hindi ka pwede lumabas kapag hindi mo ginawa yung assignment mo. Hindi ka pwede lumabas kapag hindi ka natulog ng alas 12, tapos alas 3, tsaka ka lang pwede lumabas. Alas 5, uwi ka na. Kasi pag nakita ni Laundo si Papa na parating na, andyan na si Papa mo, takbuhan na kami nun. Pag hindi namin na labas yung tsinelas niya pagdating niya, hataw ka. Ganun si Papa. And then, he used to ask us na magpabunot ng uban. Magkano uban nun? Piso siya. No? 50. Tapos, tawad siya. 50 lang kasi marami ng uban eh. Pag yaman mo na yan. And then, nung nag-high school ako, hindi na siya nagpapabunod. Nagtataka ako, at di nagpapabunod na ang uban sa akin si Papa. Kailangan ko pa naman ng pagdagdag ng baon. And then, he used to hatid me. No? Hinahatid me ako ni Papa sa Mabini. Gamit yung yung motor single motor. And then, nakasakay ka sa likod, nakaangkas ka. Nakita ko yung ulo niya. Puno na pala ng uban. So, pag kinulot ko yun, wala na, malo na si Papa. Kaya pala hindi siya nagpapapulot ng uban. And then, later on, I realized na walang perfect na father. Yun, sa mga ka-age ko, sa mga pinsan ko, sa mga dito, kung minsan i-scare sa Papa niyo in the way they used to pasunurin kayo, huwag kasi they are still learning. Dinidisiplina nila kayo in a way na paano sila dinisiplina
ng magulang nila. Or, yun lang yung alam nila. Kaya Giant, if ever man you have a kid kay Papa, in a way, he used to. Giant, lagi natandaan, he's just still learning na fatherhood is not easy, parenthood is not easy. It's supposed to be a family work, no? Being a father is not an easy task. Fatherhood comes a lot of learning, no? Kahit matatanda na yung mga tatay dito, they're still learning. So, dapat tulungan din natin sila. Inumain din natin sila. We will pray for them. Kaya, ang sabi ko dyan, kung meron ka man sa mga kay Papa or anything, in a way na disiplinahin ka. Just erase the hate. You just learn to realize yung mga bagay na sinasabi niya kapag nag-age ka tulad namin. You will realize that tama pala si Papa. During Papa's hospitalization, hindi ako yung palaging kasama ni Papa. Dahil I was assigned siya, Carla. Kamiling ko din siya. Nakauwi na ako ng Pasig, ng Laguna, sa bahay namin, every weekends. And then, si Deb talaga yung laging kasama ni Papa during the hospitalization. And that I learned na actually I was questioning God. Kasi sabi ko, bakit si Papa? Bakit kailangan cancer? Pwede namang ibang sakit nila or pwede namang kahit si Papa na natutulog lang nang hindi siya in pain. Kasi seeing him experience that pagkakasakit at sa anak, makita yung magulang mong nagsasuffer. Makita niyo si Papa. He was really in pain, pero hindi niya pinapakita sa amin hanggat kaya niya. Yun niya nakakain sa kanya kasi kinising niya yung sakit. Hanggang wala hindi niya papakita sa iyo kung grabe na siya nasasaktan. Hanggang ngayon, I still ask in God, bakit si Papa? But then, I came to this verse na we should be asking God kasi it's His plan. And God is a giver, but He is also a taker as well. I just learned that in Papa's laws, we gain something. Lalo na yung mga bagay na hindi namin in-expect na kaya pala namin gawin. Family. Ito, we didn't thought na we could pull this off na huli. Ngayon, i-realize na namin si Papa. Hindi namin alam sa namin nakuha yung pagbayad sa hospital bills. Magkaroon ng deserting weight si Papa. We never thought of that. Never thought na magkakaroon kami ng capacity na i-pull off lahat. But God always provide. And then, pinarealize niya sa amin na ang pagkawala ni Papa ay isang way para mag-step up kami magkakapatid for our family.
na walang panganay, walang bunso, walang pangatlo, walang pangalawa. All of us can step up sa family natin, regardless kung pangailan ka. And we learn to pray together. That's the best part of it. Sama-sama tayong nangingi ng tulong sa Diyos. Nangingi ng tawad. Nanghingi ng ways para pagalingin si Papa. But then, kinuha pa din si Papa, but still, nagdarasal pa rin tayo sa Panginoon. Sabi ko nga kay Deb, nag-usap kami, nung nawala si Papa, hindi ako nakaramdam ng kahit ano. Ang naramdaman ko lang lungkot. Hindi ako nagalit sa Diyos. Hindi ako nagtambo. But I just felt sadness kasi wala si Papa. Hindi na namin siya makakasama forever. So, later on I am praying and hoping na gabayan mo kami sa path ng healing. Kasi if you lose someone, hindi madali. No? Alam, major loss, I don't believe in getting over with someone that I have a family member or ultimo kahit na pets. Pag nawala, you will always remember them. So sana pa sa path namin or walk namin na healing, we will always remember your values, your lessons, forgiveness, generosity, loyalty pa. Alam namin na masaya ka na sa piling ng Diyos. So, we are praying not just for you, but for those people na nandito na nakikipaka pa sa buhay, na hindi madali, na nag-i-struggles pa, nag-i-struggle pa sa buhay. No? So, we're just happy na your fight is already over and you are already victorious with the Lord. You are already in the hands of the Lord, beside the Lord pa. So we're asking for your guidance, the Lord's guidance for us lahat nandito nagmamahal sa iyo in our everyday life, kung paano namin siya i-survive. Sabi nga ni Tempa, this is not a goodbye, but goodbye for now. We will meet again in heaven. We will always love you, Pa. In times na malungkot kami, Pa. Let us feel your presence. Let us feel the Lord's presence, Pa. Yakapin mo si Mama pag malungkot siya sa gabi. Huwag ka matakot na pag may mga ako sa'yo. Ayun lang. Hindi man. No. Hello. Magandang araw sa inyo lahat. Simbal, pamangkin ko na yan. Pero sa edad, matase sa akin. Dahil ang papalibal,
lolo ni Val na si Gaudencio. First, yun ang kapatid ng mama ko. Bunso sa lahat yung mama ko eh. Marami rin kami pinagsamahan ni Val. Mula pa maliit ako. Hanggang sa may pamilya na siya. So, wala akong masabi sa taong yan. Kahit maliit pa ako nun, yung patuloy sa akin. Well, malapit sa amin, kami pamilya sa probinsya hanggang narating kami sa Maynila. Magkakasama pa rin kami. Wala kami pinag-awayan yan. Ever since. Yun lang, mahal na mahal kaya si Val. Maraming salamat sa inyo sa damay sa Anoy ni Val. Thank you. Rest in peace. May wag mong buhatin na. Buhatin mo kayo. I'm sure. I can be sure. Sana ikatano ka sa taas. Pero I'm sure I'm gonna miss you too. Mamimiss kita. Mahal kita to. Okay na sa akin. Thank you. Alam mo na eh. Ikaw daw, diskurso. Sigaw din ako, sigaw din. Kel, open. Okay lang ko. Okay lang yan, Kel. Okay lang yan, Sige na, Kel. Isang lang. Mayroon kasi yung salamat sa iyong pagmalikan ng suon. Sa pinundol ng Diyos. Salamat. Sa iyong pagpangasal ng suon ng anak. Salamat. Salamat sa iyong pagpangasal. Good memories talaga with Papa Bal. Yung recent namin, ipapacheck up siya sa masaya kaming apat sa sakyan. Nagpapatugtog ako ng mga kanta ng paborito niya singer, si Engelbert. Tapos kakanta lang siya. Ganyan. Parang lahat ng jokes niya, benta talaga sa akin. Kaya natutuwa ako pag magkakasama kami. So, iiyakin talaga. Tapos yung, pag nasa bahay nila ako, so yung umaga. Magkaroon na ako isang beses. Ako gusto ko almusal mo ganyan. Nahaba yung usapan namin. So, mag-share siya ng buhay nila. Tapos sa probinsya, ganyan. Kung gano'n pa din yung probinsya nila. Kasi parang, asal na ako may tuwa. Tapos yung mga December na gumala kami. Nakita ko lang na nakangiti siya habang ginagawa namin sa breakfast pa kami. Titingnan niyo ng nature, nagsisiliw lang tayo. Parang, thankful ako kay Lord na nakilala ko siya. Hindi na makakabal.
iyak to. Sorry. Kahit hindi ka na makatid sa kasal namin. Sa afterlife na lang, ulitin na lang natin lahat. Yun, atin yun. Hindi. Someday, ipakits na lang doon no more pain. No more sleepless nights. So, you're in God's hands now. Eh, kasama na yung mga papa mo sa yung ibang kapit. We love you. Tignan mo nga ako, Sama ka natin siya. Wala siya ngipin. Kaya ayaw ko magsalita sa harap kasi pangit lang ako, pangit pa ako niya. Pakita na ng pangit. Pogi ka na Empo. Pero yun nga po, feeling aside, hindi ako katulad nila kuya, mga kapatid ko na they grew up na parang bata pa lang, marami silang masayang alaala. Pero sa akin, yung pinaka-happiest moments ko ay parang early 80s ko kasi alam naman natin si Papa 77 na. So, nung ginawa ako, 50 rin na siya and reaching the senior phase. Tapos, yung nangyayari ko nun, mag-share lang po, hindi ko alam ngayon na lang pinaghandaan kahit anong sasabihin. Kasi, medyo nakakalit ang kaibigan, like, I grew up na, yun nga, may hate. Pero, di siya yung hate na galit ka, parang hate to prove na bakit ganito. Kasi yung sa tingin sa akin ni Papa back nung bata ako. Kasi di ko pa siya masyado maintindihan, like high school, na dinidisiplina niya ako, ganito, ganyan. Anak, kailangan mo ganito. Tapos may mga cases din na kahit ang dami kong recognition, parang it's still not enough for him. And parang hindi nila nakikita yung effort ko despite that. Pero pa yung nag-carry siya, doon ko lang po na-realize na yung nag-mature na po yung isip ko na ginagawa lang po yung lahat ni Papa. Pero parang it's too late na parang nakikita niya na lang po ako na parang level na yung anak. Like, alam ko po na pinagdadasan ko siya. Gabi-gabi hindi po ako lalay ko. Sana may times na like, ito ko na parang approach na ako. Nung mga nakugad ko ako, natakot na ako sa kailangan. Gising ako, hindi ko na tumalit ang kalapit. Parang masalamat ako po kumalang kahit ano kung gawin ko doon nakipos sa part na pag-gising ko, natatakot na po ako kasi kasi sumalaya araw, hindi wala rin ako nakuha po. Kaya ito na kumita ko, kahit ako po, natatakot na. Siyempre po, mga kapatid ko hindi po ako marunong mag-express mo sa loob po. Wala po akong makakulong sa advice dito. Sinasalit ko na. In-overtake ko na lahat ng kilos ko. Pag ginawa ko magalit na si Papa, okay lang ba siya? Tapos tinatry ko siya, like mga college, biro-biruin. Okay naman po, pero tapos nag-ending. Ano ka ba? Puro kakakarantaluhan. Gumagano siya sa ayun, sa hospital. Kasi parang di ko matanggap na
kung kailan may mapapatunayan ako kay Papa. Yun na lang kasi pinagawa ko, parang revenge ko po, hindi yung violence. Parang yung revenge ko po na gusto kong makita ni Papa, parang patignan mo ako. Kaya ko rin yung pinakalit ako, kuya. Sakay. Hindi, kasi sabi ni Papa tatapay, parang sa kanya na naalala ko pa, pero tawa ko lagi pag uuwi si Papa. Kasi nung bata ko, tumingin na ako lagi sa German. Tapos doon sa akin, nakatago ako, nagdami kong pagkain. Yun din po yung Kasi yung pinaka-naalala ko po, nung bata ako, parang nanonood ako ng pelikula, tapos naiyak ako, kasi namatay ko yung bisa. Sinabihan ko po si Papa, sabi ko, parang manamatay ka ba? Nasabi niya sa akin, naman anak, bakit iiyak ka ba? Nasabi ko, tapos sabi ko sa kanya, huwag ka iiyak, malulungkot ako pag umiyak ka pag nakita ka ng patay ka. Tapos sabi ko nun po, promise. Ngayon po, pinagsalita ako, hindi ko naman pigilan yung iyak. Ito si Sige. Ano po? Sorry ka sa mga huling-huling na iniisip ko pag naging baliw-baliw ako. Nagiging maano pa ng demonyo. Parang iniisip ko na parang baka bigyan pa ako ng chance na makaabot ng graduation. Yun po talaga kasi inaasam ko po na parang si Papa yung masasabit ng medal. Kasi po lagi po, parang mapatunayan ko na lang po kasi sa kanya na iniisip ko is makapagtapos ko, makapagkaroon ko ng magandang trabaho, kaya po nila kuya. Kasi matigilan po sila kuya kahit di po kasi kami yung family na nag-usap-usap before. Like, sobrang big blessing po ng pandemic kasi doon lang po kami nakapag-usap-usap. Kasi po, pag sila po na nag-usapin mo, sobrang layo po ng age limit namin. Nakakausap ko lang po sila pag sa laro. Ay, age ka. Nababalik na. Age ka po kami. Like, yung mga panahon po nila, ibang-iba po sa akin. Kaya sobrang tuwa ko po pag nakakabanding ko po sila sa laro. Kasi doon ko lang po na-expa yung brothers lang po. Wow. Sorry kasi yung bata ko sobrang tigas ng ulo ko. Like, to the extent na sumabay pa na tumatanda ka na. And syempre, naapektuhan yung mood mo, like konting lubot, konting maling gawin. Syempre para sa akin naman yun, and alam ko na mas para sa akin yung for the future na makakabuti sa akin. And nare-realize ko lang now. And thank you sa lahat ng mga effort mo sa amin, pagpapalaki sa mga kapatid ko, as well as sa akin. Sana kung nasan ka man makapagpahinga ka ng maayos. And panoorin mo lang kami dyan sa taas papatigabayan. Love you, ma. Isunod natin ang pinakabagong miyembro. Anthony. Hello, I'm Brian. So few years na nakalala ko si Papa. Wala akong maalalang bad memories. Especially nung first time ako punta sa bahay nila. Nag-expect ako na magiging strict siya sa akin knowing na I'm eating Camille. So, but one thing na ginawa niya is he gets to know me. Inilala niya ako kung ano ba talaga ako. So, I feel happy dahil may ganun pa yung tatay na willing kilalanin yung naging partner ng anak niya. And also, may running joke ako sa kanya every time na first time kong tinanong nung nag-bowling na tayo. Tinanong ko sino yung favorite mong anak. Tinanong ko ito nung sa bahay, nung nag-inom kami dalawa, nagbigay siya ng beer. So, tinanong ko sino favorite mong anak. And last time kong tinanong to is nung nasa ospital na siya. So, tinanong ko sino favorite niya. And always yung sinasabi is
pantay-pantay yung pagmamahal niya. So, kahit anong emotion niya, happy, sad, or in pain, same pa rin talaga yung love niya sa akin yung mga anak. So, it's a different kind of love dahil hindi nagbabago yung feelings niya every time na tukol sa mga anak niya. And it's one thing that yun na yung share ko sa for now. Thank you. May tao sa sulo. May tao. May tao. Sa gawas? Pasok lang. Thank you for being good uncle to us. And mamimiss ko yung nakikita kami sinasabihan ng pretty pag pupunta kami sa basi. Pero may tao. Mamimiss ko yung pag-asing na sila ipapasa sa'yo. Ay, okay. Nanglingkod sa kwan. Paano sa Sabi naman yung tao dito. Tapos pag mga pag-asing, kung malakasan yung piyesa. Christmas celeb without him would not be the same. Sana nakakapagpahinga na si Tito Bal kung nasan man siya. We love you, Tito Bal. Ikaw na. Sinumbahan naman kasi, pasalamat ako na siya ang nagiging asawa ng ate ko kasi napakaswerte ni Inday. Hindi na sa kanya, kami lahat na magkakapatid. Ito kasi kapag hindi mo siya masyadong kilala, may pagkayabang. Ito, sinasabi niya, kagaya ganun. Tulungan mo kapatid mo, pira lang yan. Kailan mo siya tutulungan pag namatay na? Ganun. Yung mga anak mo, baga, mali ang pagtitipid mo. Pagkain lang yan. Paano mabuhin yung buong pagkatao or utak ng anak mo kung titipid mo? Basta, nagpapasalamat ako na siya nagiging asawa ng ate ko kasi hindi lang si ate ko ang minahal ko, buong pamilya kami. Simula sa kuya ko, sa puso namin lahat. Wala na tuloy magsasabi sa akin, punta ka dito. Nakahanda na yung isang case na ginagamit ko na. Birthday mo nga bukas, di ba? Handa ko na ba? Sige, Lord, ikaw nang bahala. Bago nga siya mamatay, sabi niya, paano yung gaga? Kasi pumunta ako doon birthday mo kinabukasan. Siya pang nagsabi, ito ba birthday mo bukas? Oo nga rin, paano yan? Wala na akong kasayawan. Paano yun na kasi? Parang may kasayawan man ako. Sabi niya, oo. Pinagmalaki pa nga niya pag ako gumaling, pupunta kami Mindanao. Basta, siguro siya hindi pinapahirapan ng matagal ng Panginoon kasi masyado siya sumabay. Yun lang, basta marami akong alala kayong ba? Balik mo ulit. Punta naman sa doon ng kanba.
Wala na pong gustong mag-share po for Papa before we end this. Wala na po. Ayaw ni Mama. Ma, kahit I love you, Papa lang. Dali na. Alam na niya yun. Alam na niya yun. Kaya kaya lagi silang nagpapiro. Kuya Daday. Good morning, everybody. I'm Helen Lemor. Si Parang Val, lagi kami nagbibiroan niya, kaya sinasabi ko sa kanya, hey, I like your sense of humor. Kaya lagi kami excuse me. Nung mabalitaan ko ng hospital, parang siyempre taps. Kasi talagang kabiroan ko siya every day. Matagal na kami magkapit-bahay nito, so wala akong nakitang enemy. Kaamay na ako, suwa. Yes. Parang Val, I know you're in heaven. Thank you so much for being a good friend to us here. Thank you so much. That's it. Best friend. Magandang hapon sa lahat. Ito si Pare Val. First classmate namin po. Sa Evelyn Brother. Tawagan namin ito. Lumatoy. Kasi siya, maliit. Sukat kami ng ganito kamay. Sa kanya, gagawin dito. Tawagan namin ito. Lumatoy. Ang ganito. Sabi ko sa kanya, Pare, pabuti ka, hindi ang trabaho mo. At talagang ka ng bati. Eh ako naman, kaya ko nakapag-aral ng high school ko. Pero ang tanong, bakit ako nagpasok sa SDA? Ang Panginoon, may talaga, inaano sa akin sa tuloy. Biro mo, elementary lang, makapasok ng SDA sa Magpalo. Makakaakpan ko, ulihiyo. Tanong sila sa akin, bakit napasok ako? Pero sa taas na hindi ako makapasok dito kung wala yung Panginoon. Kaya kakanin sila sa akin. Yung iba pa na, tingin sa akin, sino kaya kung tao ito batangkat na natin? Ang alam nila, ako may tapos, pero sa totoo wala. Kaya ako sa nila ng English, ayos ko dito ng Tagalog, hindi marunong English. Kaya yun lang ang ano ko. Ito kasi sabi ko, sabi sa akin, Pare, pumunti rin yung trabaho mo. Sabi ko, Pare, hindi ko alam kung bakit ako nakapasok dito sa kumpanya nito. Madalas kami ito mag-inuman, mga maliit pa po. Pupunta ako na kay Pare Jimmy, pero kami inuman. Kaya minsan, pag nalasing ako, kaya natin ako nito sa bahay. Kaya sila ni Parang Jimmy. Uli ngayon, sabi ko, Pare, yan ako gano'n umiinom. Sabi rin ito, ako rin, hindi na. So, tama na rin inom natin.
Kasi pag mag-inom mo gabi, talagang lasingan niya. Di pwede na walang malasing sa amin. O ito, malakas po minom. Eh sabi ko nga yung kapatid ng security, pag nagalit ko, hindi mo sa kanayan, pakainin yung maso eh. Oo, pakainin yung maso nito eh. Sabi ko, iba kabilitan nito. Eh ngayon, yung isang linggo, pumunta kayo ng misis ko, mataw kami sabi ko, balik at gano'n, bayad mo ha. Inihibo ko itong noo yan, ano ko ang noo. Balik, ano ba yan? Hindi ako sinabi, hindi na ko tapos salita para yan. Yung paa niya, hindi ko po yung paa niya. Sabi ko, balik, yung pauwi na kami ng misis ko. Sabi ko, balik, kailangan bumalik ka. Para 3 araw, umalis na. Sabi ko, pihira ang pare ko. Talagang gano'n lang ang buhay. Patos na ng iba, wili-wili lang. Oo, may hangganan tayo. Bawat isa sa atin. Yun lang po. Wala na po. Sige, let's end this eulogy with a prayer. Sige. Sige po, let's in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord God, as we end the wake, Lord God, of Papa Val, we pray for healing, Lord God, for comfort, for everyone here, Lord God, na nagmamahal sa Kanya, Panginoon. Sustain us, Lord God, physically, Lord God, emotionally, and spiritually, Panginoon. Always hold us, Lord God, when we're feeling sad, when we're feeling weak, Lord God, when we're feeling regrets, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord, for the life of Papa Val, for the 77 years that you've given him, Lord God, and the years that you've given us to be with him, Lord God, even a short while, Lord. Thank you, Lord God, for Papa Val, for being an inspiration to everyone, for being a good father to his children, and also sa amin ni Rosel and Brett, Panginoon. And most especially, thank you, Lord, for Papa for being a good husband to Mama Biol. Thank you, Lord, for the past months na binigay mo sa amin to show our love, our support, Lord God, for him, for giving us a chance to share the word of the Lord. We all know that he is in good hands na Panginoon. Let him be our angel, Lord God, dito sa lupa habang kami pa'y nandito, Lord God. We thank you, Lord God, for all the provisions na binigay mo sa amin for us to conquer, Lord God, this battle until this week and burial, Lord God. We don't know how we did all of this by ourselves, but with you, Lord God, everything is possible, Lord God. You are a God of healer, you are a God of provision, Lord God. And we can thank you enough, Panginoon, sa araw-araw na
Lord God, to be like you, Panginoon. Thank you, Lord, for this day. We're praying and declaring good weather this afternoon, Lord God, so that we may be able to properly say goodbye, Lord God, to Papa Val. Lord, let us heal, Lord God, in our own ways, Panginoon. Be with us in those seasons, Lord God, or in those moments na hindi namin naintindihan, Lord. But we just want to ask for your guidance, Lord God, your wisdom sa mga susunod na decisions namin, how to go through this pain, Lord God, or this sadness, Lord. Protect Mama, Lord God, from any sickness and any harm, Lord God. May always protect her. Protect Papa Val's family, Lord God, his children, and his friends, his family, Lord God. Thank you, Lord. We bring back all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, Holy Spirit. And before anything else, for 1 p.m., my